Ngayong araw sa ating episode ang ating katanungan. Does size really matter? Paano mo ba masusukat ang pagiging macho ng isang lalaki? Nasusukat ba yan sa dami ng kabit at babaeng kinakama? Macho na bang tingnan ng isang lalaking proud ipakita sa madla ang kanyang namumutok na mga kalamnan? Lalaki ka bang maituturing kung single at virgin ka pa sa edad na 20 pataas? Machong lalaki ka bang maituturing kung maliit ang ano mo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa mga masusugid ninyong listeners, Papa Dudut. Isa kasi ako sa mga masusugid na taga-subaybay ng inyong programa dahil sadyang napakaganda ng tema nito at bagay na bagay sa mga taong tulad ko na mahilig sa kwento ng buhay. Papa Dudut, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo na maselan ang ibabahagi kong kwento. Pero umaasa pa rin ako na mai-air ito sa inyong programa online. Dahil alam kong kapupulutan pa rin ito ng aral, lalo na sa mga kapwa ko lalaking hindi gaanong pinagpala pagdating sa sukat ng pagkalalaki. Sa puntong ito ay nakikiusap ako na itago muna lamang ako ang aking pagkakakilanlan dahil may ibubunyag akong mga lihim na hindi akmang malaman ng mga taong nasa paligid ko. Itago muna lamang ako sa alias na Zack. And at this point ay inaamin ko na isa akong lalaking hindi nabiyayaan ng kadakilaan sa pagkalalaki. Oo, may maalaadones akong kagwapuhan, straight, magandang katawan at higit sa lahat ay matalino, pero hindi pa rin maalis ang insecurity sa sarili ko dahil maliit nga ang kargada ko. Kaya naman sa edad na 20 ay no girlfriend since birth at certified virgin pa rin ako. Hanggang sa nakilala ko si Precious, bagong kalilipat naming kapitbahay at nagtatrabaho bilang isang GRO sa isang KTV bar sa Quezon Avenue. Maganda, maputi, sexy at matangkad. Siyang babaeng pinapantasya ko noon. Kaso Papa Dudut, natatakot akong gumawa ng first move dahil nga sa aking kakulangan. Kaya hanggang sulyap tingin lang ako kay Precious. Paminsan-minsan ay binabati ko siya kapag nagkakasalubong kaming dalawa sa labas. Pero isang agresibong babae si Precious. Alam kong type niya ako kaya siya madalas na gumagawa ng first move para magkalapit kaming dalawa. Madalas niya akong imbitahan para magkape o mag-inuman tapos ay nagkwekwentuhan kami. Doon ko nga naipagtapat sa kanya na virgin pa ako at never pa akong nagkaroon ng girlfriend. Simula ngayong gabing ito girlfriend mo na ako. Bigla na lang sinabi sa akin ni Precious yon. Siyempre laking gulat ko kasi hindi ko ina-expect na ganon siya kabilis. Total bet naman kita at nararamdaman ko naman na gusto mo rin ako, so bakit pa natin patatagalin pa, hindi ba? Dagdag pa ni Precious. Bagamat speechless ako ng gabing yon, ay pumayag na rin ako sa gusto ni Precious. At ayun nga Papa Dudut, naging masaya naman ako sa unang linggo namin ni Precious bilang mag-boyfriend at girlfriend. Pero dahil sa agresibo nga si Precious ay ilang beses siyang nag-initiate na magtali kami. Siyempre tumanggi ako noong una, pero dahil na rin sa matinding pag-iinganyo ng aking girlfriend ay unti-unti akong bumigay, Papa Dudut. Natatandaan ko, February 14 yon, nag-check-in kami sa isang hotel chain sa Quezon Avenue. Habang excited si Precious ay kabado naman ako.
Natatakot ako kung anong magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang pinakatatago kong sekreto. Alam mo ba, matagal ko nang pinapangarap to, ang makatabi ka sa kama ngayong gabi. It's a dream come true, Zach. Paligayahin mo ko, ang sabi sa akin ni Precious habang humiga na siya sa kama. Oo, paliligayahin kita, baby. Medyo kabado kong sabi sa kanya. Napansin ko ang excitement sa mga mata ni Precious. Para ba akong pagkain na gusto niyang pagpiestahan. Precious, maliligo muna ako sandali ha. Nahihiya akong sabi sa aking girlfriend. Pero agad na tumutol si Precious. Naku, wag na Zach, hindi na ako makakatiis pa. At saka wag kang mag-alala. Ayos lang sa akin kahit amoy pawis ka pa. Ang wika niya. Wala na akong nagawa noon kundi ang mapalunok na lamang sa sobrang kaba. Lalo na nang unti-unti nang hinuhubad ni Precious ang kanyang suot na damit. Ano? Hindi ka pa ba maghuhubad? Don't tell me magdamag kang nakatayo lang dyan na parang puno. Nawawala na ng pasensyang sabi sa akin ng girlfriend ko. Pagkatapos noon ay saka muli siyang tumayo sa kama para siyang maghubad ng damit na suot ko. Hinubad niya ang suot kong polo pero noong huhubaran na niya ako ng aking pantalon ay pinigilan ko na siya. Ako na, ang sabi ko. Excite na si Precious nang makita niyang hinuhubad ko na ang aking pantalon. Pero napapansin kong napapataas na siya ng kilay nang makita niya ang bakat sa aking boxers. At nang hinubad ko na ang aking boxers ay doon na nawala ang excitement sa mukha ni Precious. Napalitan ito ng pagkadismaya. Ay, ayan na yun. Bakit ang liit? Ang sabi pa ni Precious habang napapasimangot. Ang buong akala ko malaki. Hindi ako masasatisfied dyan. Sorry Zach pero tapos na ang gabing ito. Naiirita pa niyang dagdag. Nakita kong muling sinuot ni Precious ang kanyang mga damit. Hindi na ako nangahaspang pigilan ng girlfriend ko dahil naiintindihan ko naman kung umaatras siya sa gabing yon. Pero deep inside ay nasasaktan ako. Dahil alam ko na ang kasunod nun. Ang break up. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Dahil bago niya ako iwan sa hotel, nagpahabol pa siya ng sasabihin sa akin. Nakaka-disappoint ka? Perpekto ka na sana sa kaso ang liit. Hiwalay na tayo ha. Sabay walk out. Nasasaktan ako sa tuwing nire-reject ako ng babae dahil sa kakulangan ko sa kadakilaan. Baliwala kasi ang kagwapuhan ko dahil sa kapintasan kong yon. Minsan hindi ko maiwasang maghinanakit sa Diyos dahil hindi niya ginawang pantay-pantay ang sukat ng lahat ng mga lalaki. Kaya dinaan ko na lamang sa paglalasing ang mga frustrations ko sa buhay pag-ibig. Bakit ka ba naglalasing anak? Ano bang problema mo ha Zach? Tanong sa akin ng aking ama nang mapansin niyang nakakaisang case na ako ng beer. Tay, ang saklap ng buhay. Gusto ko nang mamatay. Mangiyak-ngiyak na sabi ko sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano ba kasi ang problema mo? Sa babae ba? Tanong sa akin ng aking ama. Bakit ganun tay? Walang magkagusto sa aking babae. Guwapo naman ako. Maganda ang katawan, matalino. Bakit palaging turn off sa akin ang babae? Himuto ko. Baka naman nayayabangan sila sa'yo kaya madalas na mabastard ka. May pagkamayabang ka kasi wika ng aking ama. Hindi ako mayabang. Natu-turn off sa akin ang mga babae dahil sa ano?
Nahihiya kong ituloy ang gusto kong sabihin. Bakit hindi niya ginawang pare-pareho ang haba ng ano? Narinig ko ang mahinang tawa ng aking ama. Pero no problema mo pa yon? Ano ngayon kung malit ang ano mo? Hindi naman sa laki binabase yan kundi sa performance. Ang wika pa nito. Tay, iba pa rin ang may malaking… Bakit ganun ang mga babae? Tinitignan nila ang laki. Hindi man lang nila tinitignan o nararamdaman ang nasa sa loob ko. Ang sabi ko habang nagpatuloy muli sa pag-inom. Sa pagkakataong ito ay inakbayan ako ng aking ama. Pilit na binibigyan ako ng pag-asa. Anak, heto ang tatandaan mo. Kung ang unang hinanap ng isang babae size, hindi siya ang tipo ng babae na pinapakasalan. Ang mga matitinong babae unang hinahanap sa isang lalaki ay ang kabutihan ng kalooban, hindi ang panlabas. Ang wika niya. Tay, tapatin niyo nga ako. Sa inyo ba ako nagmana? Bakit kayo hiniwalayan ni nanay? Maliit din ba ang sa inyo? Tanong ko sa aking ama. Gusto ko kasing malaman kung kanino ako nagmana. Pero syempre abot langit ang pagtanggi ni Papa. Sira, hindi ako hiniwalayan ng nanay mo dahil sa kargada ko, no? Kundi dahil Makati lang talaga siya. Ang wika pa nito. Bagamat ginawa na ng aking tatay ang anumang pampalubag loob ay hindi ko pa rin matanggap ang aking kalagayan. May mga araw na gusto kong magpakamatay dahil sa pagkabigo sa pag-ibig at sa sobrang kahihiyan. Hindi ko rin ito maitago ang insecurity ko sa ibang lalaking hindi kasing gwapo ko pero pinagkakaguluhan ng mga babae. Kaya papadudot gumawa ako ng pananaliksik upang alamin kung may pag-asa pang lumaki ang sa akin. Sinubukan ko ang iba't ibang klase ng enlargement pills, exercises at kung ano-ano pang nakikita ko sa internet na nakapagpapadagdag daw sa sukat ng pagkalalaki. Pero papadudot lahat ng yon ay waipek. Hindi man lang nadagdagan kahit ng 1 pulgada. At dahil doon ay halos mawalan na po ako ng pag-asa. Ngunit isang araw ay isang simpleng pag-uusap sa aking doormate ang nagpa-realize sa akin na kahit mga dakilang lalaki ay nagkakaroon din ng problema sa sex life. Nakipag-break daw sa kanya ang kanyang girlfriend dahil daw para siyang tuod at walang kalatoy-latoy sa kama. Zach, hindi naman kasi nababase sa laki o haba ng kargada ng isang lalaki yan eh. Nasa performance talaga ang tunay na labanan. Anong silbi ng 7 inches kung palagi naman akong iniiwan ng babae dahil wala daw kakwenta-kwenta ang aking performance? Pagtatapat ng kaibigan ko sa akin. That point I realized na may pag-asa pang lumigaya ang mga lalaking katulad ko. Although marami ang nagsasabi sa akin na nasa performance sa kama ang totoong labanan, ay patuloy pa rin ang aking insecurity. Ang problema kasi papadudot, hindi nga ako nabiyayaan. Hindi pa ako magaling sa kama, kaya mas lalong nadagdagan ang aking frustration sa buhay. Bukod sa mas naniniwala ako na importante pa rin ang sukat dahil ang performance na pag-aaralan samantalang ang sukat ay hindi nagbabago. Kahit na anong gawin mo. Mas maliligayahan pa rin ang babae kung parehong meron noon ang lalaking kapartner nila. Halos mawalan na ako ng pag-asang makakita pa ng babaeng iibig sa akin ng tapat. Kaya inisip ko na lamang na baka hindi talaga para sa akin ang pag-ibig. Samantala nag-resign ako sa trabaho noon dito sa Quezon City dahil inalok ako ng trabaho na maging isang supervisor sa isang factory ng chicherya sa Anabo, Imos, Cavite.
Hindi ko pinalampas ang opportunity na yon, Papa Dudut, kaya tinanggap ko kaagad. Ngunit malayo dito sa aking bahay sa Quezon City kaya napagdesisyonan ko na lamang na mag-board sa Imus. Hindi naman ako nahirapan dahil nakahanap din ako ng male dorm malapit sa factory na pinagtatrabahuhan ko. Pag-aari ito ni Aling Esteng pero ang nangangasiwa ay ang kanyang pamangkin na si Abby. Tulad ni Precious ay aggressive din ito. Bukod sa maganda rin at sexy ay nakakagulat lang din dahil madalas niyang biru-biruin ang mga lalaki sa boarding house sa pamamagitan ng panghihipo sa maselang bahagi ng mga ito. As expected ay payag naman yung mga lalaki. Pero ako lang ang hindi mahipuan ni Abby kasi tahimik lamang ako at hindi nakikipagbiruan. Samantala naging kaibigan ko naman ang kasama ko sa boarding house na si Jeric, isang lalaking sawi din sa pag-ibig. Nagkasundo kami sa maraming bagay lalo na sa usapin tungkol sa mga babae. Reklamo niya palagi siyang iniiwan ng mga babae kaya balak na lang daw niyang magpare at magpakatandang binata dahil ayaw niyang masaktan muli ng dahil sa pag-ibig. Ako rin, Papa Dudut, ay napag-isip-isip ko na siguro ay nakatakda na sa akin ang maging isang matandang binata. Kaya hindi na ako naghangad pa na umibig pang muli. Pero ang hindi ko alam, may plano pala sa akin ang tadhana. Dahil isang araw ay hindi ko akalain na makikita ko ang isang babaeng magpapatibok muli ng aking puso. "Oh friend, look who's here." Narinig kong sabi ni Abby nang matanaw niya akong kararating pa lamang at papasok na sa aking kwarto. Nagtanong naman ang kasama niyang babae. "Sino?" "Si Papa Zach, yung bagong doormate ni Jeric sa kabilang pinto. Ang gwapo niya, grabe. Alam mo, Mayet, wala daw yung girlfriend," pagpapatuloy ni Abby. Sa pagkakataong yun ay tinawag na ako ni Abby at lumapit naman ako kaagad sa dalawang babae at bumati. Ipinakilala ni Abby ang kasama niyang babae. "Zach, siya si Mayet, best friend ko." Ngumiti ako kay Mayet at nagpalitan ng "nice to meet you." Sa puntong yun ay aaminin kong napahanga ako ng todo sa angking kagandahan ni Mayet. Para ba akong tinamaan ng palaso ni Cupido pagkakita ko sa malaanghel niyang mukha. Bagamat hindi siya kasing sexy ni Precious, ay masasabi kong hindi nagpapahuli si Mayet pagdating sa kagandahan. Isa rin ang pagiging simple niya sa mga hinangaan ko sa kanya. Ngunit hindi ko magawang magpakita ng paghanga at pagkagusto sa kanya dahil natatakot ulit akong ma-reject ng babae dahil sa aking kapintasan sa aking pagkalalaki. Kaya naman minabuti kong itago muna ang aking nararamdamang espesyal para sa kanya. Ayoko kasing dumating sa puntong labis ko nang minamahal si Mayet. Pagkatapos ay ire-reject lang niya ako dahil lamang sa kakulangan ko. Pero Papa Dudut, mahirap itago ang nararamdaman kong yon kay Mayet. Kaya kaagad kong kinausap si Abby at tinanong kung saan nakatira si Mayet. Nang ibigay niya sa akin ang address ay agad kong pinagplanuhan ang aking mga susunod na hakbang. Sa totoo lang ay hindi ko maiwasang magdalawang isip sa gagawin kong panliligaw dahil hindi ko mapigilan na kabahan. Pero madalas sabihin sa akin ni Papa na lakasan ko raw ang aking kumpiyansa sa sarili. Kung mahal ko raw ang isang tao, wala akong sasayanging oras para maipagtapat sa kanya
ang totoo kong nararamdaman. Kaya isang araw ay minabuti kong puntahan si Mayet upang umakyat ng ligaw. "Flowers and chocolates for you," ang sabi ko sa kanya, bago ko ibinigay ang hawak kong regalo para sa kanya. "Talaga? Para sa akin to?" Hindi makapaniwalang tanong ni Mayet sa akin. "Oo naman, espesyal yan para sa'yo." Wika ko habang nakangiti sa babaeng sinisinta ko. Nagpasalamat naman si Mayet pagkaraang tanggapin ang mga dala kong regalo. Pagkatapos ay buong giliw niya akong inasikaso. Binigyan niya ako ng merienda at maiinom. "Siya nga pala, bakit mo pala ako binibigyan ng flowers at chocolates? Manliligaw ka no?" Nanunubok na tanong ni Mayet sa akin. Oo. Nahihiya ko pang sagot. Namula naman ang aking pisngi nang makita ko ang nakaka-inlove ng ngiti ni Mayet sa akin. Ibig sabihin kaya nito ay payag siyang magpaligaw sa akin? May pag-asa kaya ako sa iyo, Mayet? Nahihiya ko pang tanong sa kanya. "Kailangan mo munang mag-effort ng bongga sa panliligaw bago kita sagutin," ang sagot naman ni Mayet. "Pero curious lang ako bakit ka naman manliligaw sa akin? I mean, ano naman ang nakita mo sa akin?" At this point aaminin ko na sa iyo, Zach, nabigo na ako sa pag-ibig dati. Akala ko noon sa ex ko sincere siya sa panliligaw sa akin, pero in the end, nadiskubre ko na may balak pala siya na isama ako sa collection niya. Kaya sinasabi ko sa iyo, Zach, na kung sincero ka sa panliligaw mo sa akin, sige, ituloy mo lang. Pero kung hindi, mabuti pa na itigil mo na. Ayaw ko na ulit na masaktan pagtatapat ng babae sa akin. Sincero at malinis ang intensyon ko sa iyo. Iba ako sa mga naging manliligaw mo, Mayet. Handa kong patunayan sa iyo na tapat ang pagmamahal ko. Pangako kong sakaling sagutin mo ko, magiging mabuti akong boyfriend sa iyo. Pagkagaranti ako kay Mayet. Bagamat inamin kong nahirapan ako sa panliligaw kay Mayet, ay ipinagpatuloy ko ang nasimulan ko na. Madalas ko siyang sinusuyo at binibigyan ng regalo. Palagi kong ipinapakita na espesyal siya sa akin. Sumasaya ang araw ko sa tuwing magkasama kami, lalo na sa mga dates namin. Hindi nakukumpleto ang araw kapag hindi ko nasisilayan o nakakausap man lang si Mayet. Hanggang sa naramdaman kong unti-unting nahuhulog na ang loob ni Mayet sa akin. Pero papadudot, kinakabahan din ako noong mga panahong yon. Paano kung mapangasawa ko si Mayet at matuklasan niya ang aking pinakakatagong lihim? I admit na takot akong iwanan ni Mayet dahil lamang doon. Kaya bilang panigurado ay palagi ko siyang tinatanong kung ano nga ba ang hanap niya sa isang lalaki. Although wala naman siyang binabanggit tungkol sa maselang usapin tungkol sa size ng pagkalalaki, hindi pa rin ako kampante. Kaya madalas kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y matanggap ni Mayet kung ano ang meron ako kung sakaling mapangasawa ko siya. Hanggang isang araw, isang pangyayari ang tila yumanig sa aking pagkalalaki. Wala akong kamalay-malay noon na meron palang pilyang plano sina Abby at Mayet nang minsang dumalaw ang huli sa dorm. Hindi ko man yon nasaksihan, pero may palagay akong ganito ang naging takbo ng usapan nila. "Mayet, buti napadalaw ka. Tamang-tama, may ipapakita ako sa iyo." Na-imagine kong sabi ni Abby sa kanyang best friend. "Ano naman ba yon ha, Abby?
Na curious tuloy ako. Nagtatakang tanong siguro ni Mayet sa maharot niyang kaibigan. Nakita mo yung kisame? Sabay turo ni Abby sa tinutukoy niya. Actually friend, kanina ko lang na-discover may connection pala ang kisaming yan sa CR ng mga boys sa kabila. Kaloka? Pwede kang sumilip at mamboso ng bonggang-bongga. Dagdag pa nito. Grabe ka naman Abby. Hindi ko naman kinaya yung bago mong discovery. Ang wika ni Mayet na hindi ko alam kung nandidiri sa ideya ni Abby na mamboboso o na-excite sa plano nilang gawin. Papadudot na isip ko na ganito yung naging usapan nila dahil nung araw ding yon, wala akong kamalay-malay na ako pala ang mabibiktima ng kapilyahan nila. Papasok ako ng trabaho ng araw na yon kaya maaga akong naligo pagkatapos kumain ng agahan. Kaya pa akong naghubad ng damit at nagbasa sa shower nang hindi ko alam ay may mga mata na palang nakatingin sa akin doon sa butas sa kisame. Alam kong nakita niya ang buong katawan kasama na aking pinakatatagong lihim. Hindi nagtagal ay nakarinig na lamang ako bigla ng tili at kaluskos sa kisame. Daga! May daga sa kisame! Narinig kong sabi ng babae sa loob ng kisame. Pagkatapos ay nagtitili ito. Pagkatapos ay biglang bumagsak ang marupok na kisame at doon ay nakita ko ng lalaki ang mga mata ni Mayet habang nakatitig sa akin. Nagpanik ako at hiyang-hiya ako ng mga oras na yon. Dahil sa dinami-rami ng pwedeng makadiskubre ng aking sikreto, yung pang babaeng nililigawan ko ang makakadiskubre. Sa sobrang hiya ay hindi talaga ako lumabas ng kwarto pagkatapos maligo papadudot. Hindi na rin ako pumasok pa sa trabaho ko. Mayay-maya ay may kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Si Mayet yon. Zach, pwede ba tayong mag-usap? Narinig kong sabi niya sa kabilang pinto pero hindi ako kumikibo noon. Sorry kung binasohan kita. Naiiyak na sabi pa ng babaeng nililigawan ko. Si Abby kasi pinilit ako. Sorry talaga. Sana mapatawad mo ko. Sa pagkakataong yon, naririnig ko ang paghikbina ni Mayet. Aaminin kong sobra akong naawa sa babaeng yon. Ramdam ko na sising-sisi siya sa kanyang ginawang kasalanan. Pero minabuti ko na rin na hindi magpakita sa kanya dahil na rin sa sobrang hiya ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Abby yung nadiskubre ko. Huling sabi ni Mayet bago ko narinig na naglakad na siya palayo sa may pinto. Pagkatapos noon ay nagsimula na rin ako mag-impake ng gamit dahil plano ko nang lumipat ng boarding house pagkatapos ng nakakahiyang eksena na yon. Buti na lamang at may alam pang boarding house si Jeric na malapit sa Anabo kaya agad kong pinuntahan ang address na ibinigay niya. Samantala kinabukasan, alas 6 pa lamang ng umaga ay umalis na ako sa boarding house. Hindi na ako nagpaalam kay Abby dahil tiyak na aalamin niya kung ano yung nakita ni Mayet sa katawan ko. At yung araw din na yon ay nakalipat na rin ako ng boarding house. Papadudot simula ng nakakahiyang pangyayaring yon ay tinigil ko na ang panliligaw kay Mayet. Tinanggal ko na ang anumang komunikasyon sa kanya at nang minsang magkasalubong kami sa isang grocery store ay hindi ko makuhang tumitig sa kanya ng mata sa mata dahil sa kahihiyang inabot ko. Talaga namang iniwasan ko na siya papadudot. And that time ay narealize ko na wala na akong pag-asa pang makakita ng tunay na pag-ibig. Masakit man sa aking puso. Kailangan kong i-give up na ang pagmamahal ko kay Mayet dahil alam ko na wala na itong patutunguhan pa.
Pero isang araw ay nagulat na lamang ako nang puntahan niya ako sa bago kong tinutuluyang boarding house. Zach, patawarin mo ako sa ginawa kong kasalanan sa iyo. Ang sabi ni Mayet na bakas ang pagsisisi. Napabuntong hininga ko. Ngayong nalaman mo na ang sikreto ko, Mayet, mamahalin mo pa rin ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi naman basihan yun sa pagmamahal ko sa iyo Zach, kami mga babae hindi namin binabase sa lakihan, kundi sa kabutihan ng kalooban. Ang importante sa amin ay alam ng lalaki ang salitang pagmamahal, respeto, responsibilidad at syempre yung katapatan, ang wika pa ni Mayet. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Mayet. Mamahalin mo pa rin ba ako kahit na may pagkukulang ako? Muli kong tanong sa kanya. Oo naman, Zach. Minahal kita bilang ikaw. Seryosong sagot sa akin ng aking nililigawan. Sabi mo mahal mo ko? Kung ganon sinasagot mo na ang panliligaw ko sa iyo? Pag-uusisa ako. Pero ngumiti sa akin si Mayet at hinawakan ang aking pisngi. Oo, sinasagot na kita, Zach. Girlfriend mo na ako, tugon niya. Papadudod, sobra akong nasiyahan nang marinig ko ang mga pangungusap na yon kay Mayet. Eto na ba ang katuparan ng aking mga pangarap? Na may magmamahal sa akin na babae na hindi bumabase sa aking kakulangan sa pisikal. Naging masaya naman ang relasyon namin ni Mayet bilang mag-boyfriend at girlfriend. Puno ng respeto at totoong pagmamahal ang ibinibigay namin para sa isa't isa. Bukod sa mabait talaga si Mayet, maalagang girlfriend pa siya. Palagi siyang dumadalaw sa aking boarding house para asikasuhin ako. Para sa akin ay perpekto na si Mayet para maging asawa. Ang kulang na lang ay ang aking lakas ng loob para mag-propose sa kanya ng kasal. Ngunit dumating ang araw na sinusubok ng tadhana ang aming relasyon. Hindi maiwasang magkatampuhan din kami. May pagkakataong nagsiselos din si Mayet. Pero palagi kong ginagarantiya sa aking girlfriend na wala siyang dapat na ikaselos. Dahil siya lang ang babaeng pinakamamahal ko. At sa awa ng Diyos ay nagkabati rin kami dahil na rin siguro sa pareho kaming nagbibigayan sa isa't isa. Samantala dumating ang aming first anniversary bilang mag-boyfriend at girlfriend. Ako mismo ang nag-prepare ng sorpresa para kay Mayet. Doon ay pumunta kami ng mall para manood ng sine. Kumain din kami sa mamahaling restaurant. Nagvideoke, nagkaroon talaga kami ng moment sa isa't isa pero papadudot. Hindi ko akalain na noong araw ding yon, may isang tao kaming makakasalubong at magtatangkang sirain ng aming romantic na araw. Zach, kumusta na? Long time no see Narinig ko ang isang pamilyar na boses ng isang babae. Agad akong lumingon at nakita ko doon si Precious. Palapit sa amin ni Mayet. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Wala lang, reply ni Precious. It's a small world after all. Sa tinagal-tagal ng hindi natin pagkikita, dito pa tayo pagtatagpuin ng tadhana. Anyway, kumusta na ang bulate mo sa pantalon? Nangaasar na tanong pa niya sa akin. Ano bang problema mo, Precious? Napiko na ako ng mga oras na yon. Nasabi mo na ba sa babaeng yan ang tungkol sa atin dati?
Pangaasar ni Precious habang nakangisi kay Mayet. Anong hindi mo pa nalalaman tungkol kay Zach? Gusto mong malaman? Tanong pa niya sa aking girlfriend. Kung yung tungkol sa sinasabi mong bulate sa pantalon niya, alam ko na yon. Mataray na sagot ni Mayet sa babaeng mababang lipad. Tumawa lang si Precious. Buti naman at alam mo. Ang nangyari sa amin, alam mo na? Tanong pa ni Mayet. Sa pagkakataong ito ay hinawakan ko ng mahigpit ang braso ni Precious. Anong sinasabi mo, Precious? Pwede ba huwag mong sirain ang araw namin? Don't tell me nakalimot ka na, Zach. Yung gabing may nangyari sa ating dalawa. Ang wika pa ni Precious. Sa pagkakataong ito ay alam kong gusto lang talagang manira ng araw ang babaeng Magdalena. Ano bang gusto mong paratingin ha? Wala namang nangyari sa atin, di ba? Nang makita mong malitang sa akin nag-back out ka na kaagad. O well, buti na rin at nag-back out ka dahil kung hindi mapapatulang ko pang isang maduming babae. Sagot ko kay Precious. Sa pagkakataong yon ay nakita ko na rin na nagalit si Mayet. Hoy babae, huwag mo kaming guluhin dahil baka hindi ako makapagtimpi sa iyo ha at sirain ko yung pagmumukha mo. Galit na wika ng aking girlfriend. Inaya ko na lamang si Mayet na talikuran at iwanan na lamang ang papansin na babae. Habang palayo na kami ng girlfriend ko ay narinig ko si Precious na nagsalita ng painsulto sa akin. Hoy Zach, huwag kang magyabang dahil kahit pagbali-balik na rin mo man ang mundo, hindi magiging anaconda yung bulate mo sa pantalon mo. Sigaw nito. Sa halip na patulan ay nagtimpi na lamang ako kay Precious at nagpretend na lamang na hindi ko narinig ang sinasabi niya. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay nakaramdam ako ng kasiyahan dahil napag-alaman kong mahal talaga ako ni Mayet. Para akong nabunutan ng tinik noon na sa wakas ay tinanggap ako ng babaeng despite of my imperfection. Simula noon ay lalo pang sumaya ang aming relasyon. Pero hindi rin maiiwasan na subukin kami ng tadhana, Papa Dudut. Nariyan ang muling pagbabalik sa eksena ni Precious upang manggulo sa amin ni Mayet. Siniraan ako ni Precious at ipinagkalat sa ibang mga kakilala ko ang aking lihim. Ngunit sa halip na patulan ang mga paninira ni Precious ay binabaliwala ko na lamang ito. Sa huli ay nanatiling chismis lang ang paninira sa akin ni Precious dahil walang naniwala sa kanya. Hanggang sa napagod na lamang ang babaeng Magdalena at tumigil na siya sa panggugulo sa amin ni Mayet at sa halip ay nagpakalayo-layo na lamang. Sa kabilang banda, Papa Dudut, 1 taon ang lumipas. Simula nang maging kami ay nag-decide na rin po kami na magpakasal ni Mayet. Isang simpleng kasalan sa may simbahan ang naganap matapos ang 6 na buwang preparasyon. At nang sumapit ang gabi ng honeymoon, alam mo Zach, napakasaya ko ngayon kasi minahal mo ko at napiling pakasalan, ang sabi sa akin ni Mayet. Ako rin Mayet, ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. I love you Han, natutuwa kong sabi sabay halik sa aking asawa. I love you too Han, reply din ang asawa ko sa akin. Muli kaming naghalikan pero that time Papa Dudut ay naroon pa rin ang kaba sa aking puso dahil nga sa eto ang unang gabi naming magsasalo sa iisang kama. Bakit ka kinakabahan? Concerned na tanong sa akin ni Mayet. Mayet kasi hindi ko maiwasan na kabahan. Hindi ko alam kung makakaya kitang pasayahin sa kama. Tugon ko sa kanya.
Huwag mo nang isipin yon. Sigurado naman akong mapapaligaya mo ko Pagkagarantiya sa akin ni Mayet. Wala yan sa size. Nasa performance yan. Ang problema, wala din akong alam sa ganun Nahihiya kong sabi. Enjoy na lang natin ang ating honeymoon. Mapang-akit na sabi ng aking asawa. Hindi mo pa huhubarin ang pantalon mo? Tanong pa niya sa akin. Alam kong matatawa kayo pero ng mga oras na yon ay namumutla at pinagpapawisan na ako. Alangan namang maghalikan lang tayo buong magdamag, ang sabi pa ni Mayet na medyo nasasabik na. Siyempre naman, kailangan din nating alam mo na, total naman mag-asawa na tayo, dagdag pa niya. Okay lang ba talaga sa'yo kahit na ganito lang ang meron ako? Ano ka ba? Ang sabi ng asawa ko na nawawala ng pasensya. Pakakasalan ba kita kung yan lang ang habol ko sa'yo? Wala akong pakialam kung gaano pa kalaki yan. Natawa ako ng slide sa sinabing yon ni Mayet. Besides, ikaw ang pinakasalan ko at hindi yan. Natatawang dagdag ng aking asawa. Sa pagkakataong yun ay hindi na ako nag-alinlangan. Sa unang pagkakataon ay nag-make love kami. At masasabi kong masaya naman ang naging experience namin. Pagkatapos noon papadudot ay nagpa-check up ako sa kilalang espesyalista sa maselang bahagi ng lalaki. Doon ko nalaman na pasok pa rin pala ako sa sinasabi nilang average kahit na sabihing juts ako. Nagbasa rin ako ng artikulo sa internet tungkol sa buhay ng mga kapwa kong lalaking may kapareho kong karanasan. At masasabi kong na-inspired ako at marami akong natutunan sa kanilang buhay. Sa ngayon po papadudot ay mahigit 1 taon na kaming mag-asawa ni Mayet. Maligaya na rin kaming dalawa sa aming relasyon at masasabi kong nasa satisfied sa akin si Mayet dahil na-improve ko ang aking performance sa kama. Salamat sa mga librong may kinalaman sa sex at sa mga napapanood ko sa ilang straight adult movies kaya napapaligaya ko na ng husto ang aking asawa. Mahilig din po kaming mag-eksperimento ng aking asawa gamit ang mga pangmatandang laruan. Kaya sobrang kaligayahan ang inaabot ng aming buhay pag-ibig. Hindi man ako kalakihan pero bawing-bawi naman ako sa performance kaya lalong tumibay ang relasyon namin ng aking asawa. At heto nga ang bunga ng aming pagmamahalan. Isang malusog na baby boy na kamakailan lamang ay niluwal ng aking asawa. Pinangalanan namin itong Samuel James at nakatakda itong binyagan ngayong darating na December. Papadudot, gusto ko ulit iparating sa inyo ang aking lubos na pagpapasalamat dahil kahit na ganito, ang binahagi kong kwento ay napili nyo pa rin itampok sa inyong channel. Anyway, isang magandang gabi sa inyo at sa mga loyal listeners ng inyong programa. God bless po and more power and stay safe. Sana po ay magpatuloy pa ang inyong napakagandang programa. Lubos na gumagalang, Zack. Mga kaibigan, ito ang kwento ni Zack na mula po sa Quezon City. Aminin natin o hindi, tayo pong mga lalaki ay sensitive kapag pinag-uusapan ang size ng kanilang pagkalalaki. Walang sino man sa atin ang gustong masabihan na maliit, jutay, juts o kung ano man ang tawag nila sa mga lalaking hindi pinagpala ng kadakilaan. May kasabihan sa Ingles na it doesn't matter what you have unless you know how to use it. Tama nga naman ito sa nakararami. Pero hindi talaga nasusukat sa size para masabing isa kang tunay na lalaki. Dahil ang isang tunay na lalaki, maginoo, responsable, mapagmahal at higit sa lahat ay tapat sa kasintahan nila o sa kanilang mga asawa. Hindi matatawag na tunay na lalaki sa dami ng babaeng iyong kinakama o nagiging karelasyon.
Hindi ka rin lalaking maituturing kung nananakit ka ng babae, physical man o emosyonal. Dahil ang tunay na lalaki ay may respeto sa kababaihan, may paninindigan sa bawat desisyon na ginagawa at kayang magtimpi sa anumang tukso ng makamundong mga gawain. Sa storya ni Zack ay nakuha pa rin niyang maging masaya kahit na may kakulangan siyang pisikal. Natagpuan din niya ang totoong pag-ibig sa katauhan ni Mayet na tinanggap ng buo ang kanyang pagkatao. Kaya sa mga lalaking may katulad na problema ng kay Zack ay huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lang naman nasusukat sa pakikipagsiping. Nasusukat din ito sa pamamagitan ng ibinibigay mong respeto, pagbibigayan, pagsasakripisyo, pag-aalaga at pagiging tapat mo sa taong pinakamamahal mo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut dito sa Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, walang pinipiling kasarian, edad, estado ng pamumuhay ang pag-ibig. Malakas ka man o mahina, may kapansanan ka man o wala. Maging sino ka man, wala tayong takas kapag pinana na ni Cupido ang ating mga puso. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa bumubuo ng napakaganda at numero 1 programa ninyo. Ako po si Tulip, may asawa at isang negosyante at may bahay. Madalas akong makinig sa programa ninyo sa radyo at nasusubaybayan ko rin ang mga exclusive uploads ninyo sa inyong YouTube channel. At aaminin ko na sobra talaga akong na-inspired na sumulat dahil sa mga kwento ng totoong buhay na tinatampok ninyo na kapupulutan talaga ng aral. Papa Dudut, sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong makilala ko si Cairo o mas kilala bilang Kai. Isang lalaking kasing edad ko pero may espesyal na pangangailangan. Normal naman siya kung titignan ang kanyang itsura, ngunit mahina ang kanyang memorization at learning capabilities. Pero kahit na ganoon ay naging magkaibigan pa rin kami. Dahil kahit na bata ang pag-iisip ni Kai, ay marunong siyang makisalamuha sa mga normal na tao. Sa kabilang banda, anak si Kai ng pinsan ng bayaw ng aking ina. At ang mga magulang namin ni Kai ay matalik ding magkaibigan, Papa Dudut. Mabait si Kai kaya hindi kataka-takang naging close friends kami. Pero ang hindi ko alam, mas lalalim pa doon ang nararamdaman ni Kai para sa akin. Tulip, mahal kita. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo na mahal kita kaso nahihiya ako at saka mas pinapahalagahan mo si Romeo kesa sa akin. Pero kahit na ilang beses ko itong pilit na itago hindi ko talaga kaya. Pagtatapat sa akin ni Kai isang araw. Sa totoo lang ay nagulat ako noon. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. And that time kasi meron na akong lalaking iniibig, si Romeo. Mabait, maalaga, understanding at loyal ang aking boyfriend na siyang nagustuhan ko sa kanya. Para sa akin si Romeo na ang lalaking the one. At gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Cairo ang totoo nang hindi siya masasaktan. Sorry Kai, hindi kita kayang mahalin. Halos pabulong kong pagtatapat sa aking kaibigan. Pero narinig yun ni Kai at para siyang maiiyak na. Alam kong nasaktan siya sa ginawa kong pag-amin. Muli akong nagsalita, kaibigan lang talaga ang turing ko sa iyo. At saka may iba na akong mahal, ang sabi ni Romeo. Bakit siya? Bakit hindi ako?
Mangiyak-ngiyak na tanong sa akin ni Kai. Huwag ka sanang magalit sa akin pero nagpapaka-totoo lang ako. Hindi talaga kita kayang mahalin pag-amin ko sa kanya. Oo, alam kong masakit yun marinig pero kailangang malaman niya ang totoo, Papa Dudut. Ayoko kasing umasa pa siya sa akin. Bakit, Tulip? Komo ba ganito ako? Komo ba abnormal ako? Tumingin ako kay Kai at hinawakan ang pareho niyang kamay. Kai, hindi pa naman huli ang lahat para sa iyo. Makakakita ka pa rin ng babaeng magmamahal sa iyo ng tunay. Sayang lang at hindi ako yun, ang sabi ko. Napansin siguro niya na wala talagang magagawa para mahalin ko siya. Nang higit pa sa isang kaibigan kaya naman nag-decide na lamang siyang magparaya. Sige Tulip, magpaparaya ako. Kahit na masakit sa akin, pipilitin kong maging masaya para sa iyo. Pero alam mo Tulip, hindi ko pa rin isusuko ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit iba na ang lalaking nagmamay-ari ng puso mo, ang sabi niya sa akin. Aaminin ko na sa puntong yon, Papa Dudut, ay parang inusig ako ng aking konsensya. Pwede pa naman tayong maging magkaibigan, hindi ba? Ipagpatuloy natin yun. Sinubukan ko pang i-comfort ang aking special friend. Ano pa bang magagawa ko? Hanggang doon lang naman ako eh. Kaya kahit masakit sa akin, sige tatanggapin kong hanggang magkaibigan lang tayo. Kung saan ka maligaya, pipilitin kong maging maligaya para sa iyo. Kahit nakapalit nito, magdurusa ako habang buhay, ang sabi pa ni Cairo. Huwag mong isipin yan. Hindi ka magdurusa kasi hindi pa naman huli ang lahat. Kahit na ganyan ka, kahit na may kapansanan ka may mabuti ka namang kalooban, ang sabi ko naman. Dapat ko na talagang tanggapin na hindi para sa akin ang magmahal. Sana maging masaya sana kayo ni Romeo. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Yon ang mga huling sinabi sa akin ni Cairo bago siya bumalik sa kanyang bahay. Papa Dudut, binasted ko po si Cairo. Hindi dahil sa kapansanan niya, kundi dahil sa wala talaga akong ibang nararamdaman noon sa kanya maliban sa pagiging kaibigan. Ang totoo nga niya ay parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Sa kabilang banda, alam ko na masakit yon para sa kaibigan ko na makitang masaya ako sa piling ng ibang tao. Alam ko na nagdurugo ang puso ni Cairo dahil doon pero wala akong magawa kasi nagpapakatotoo lamang ako. Pero bilang kaibigan ay hindi ko pa rin pinabayaan si Cairo at sa halip ay pinagpatuloy ko pa rin ang aming nasimulang samahan. Papa Dudut, lumipas ang ilang buwan ay masasabi ko namang naging masaya ako sa pagmamahal sa akin ni Romeo. At dahil sa almost perfect na ang relasyon namin, ay naging kampante na ako at inakalang wala ng katapusan ang kasiyahang yon. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil lumipas pang mga araw ay unti-unting nanlamig sa akin si Romeo. Hanggang sa isang araw ay natuklasan ko na lamang na nangangaliwa siya sa akin. Dahil doon ay hindi na ako nagdalawang isip pa na makipaghiwalay sa boyfriend ko. Sobrang devastated ako noon. Ngunit sa oras ng aking pighati ay si Cairo ang naging karamay-ramay ko. Kai, hiwalay na kami ni Romeo, pagtatapat ko. Nakakalungkot naman, sabi niya sa akin at nakikisimpatya siya sa aking masalimuot na karanasan sa pag-ibig. Minahal ko naman siya. Naging tapat naman ako sa kanya.
Hindi naman siguro nagkulang ako sa pagmamahal kaso nalaman lamang ko na may iba pala siyang girlfriend bukod sa akin. Pinagmukha niya akong tanga pagkukwento ko pa kay Kai. Huwag ka nang umiyak. Hindi mo dapat iniiyakan ang ganong klase ng lalaki, Tulip. Kaya mo yan. Kalimutan mo na si Romeo at isipin mo na lang na hindi siya ang nararapat na lalaki na mahalin mo. Pag-aalo niya sa akin. Isa sa hinangaan ko kay Cairo, kahit na sabihing may kakulangan siya sa aspetong psikolohikal, ay matino siyang kausap. At damang-dama ko talaga na karamay ko siya. Sa totoo lang, mas gusto ko pa siyang kasama kesa mga normal na tao. Huwag ka nang umiyak. Sige, tutulungan kitang mag-move on. Basta palagi mong tatandaan na naririto lamang ako palagi sa tabi mo. Handang tumulong sa iyo anumang oras. Kaibigan kita. Napatingin ako kay Cairo sa mga sinabi niyang yon. Naiyak ako dahil kahit na may kapansanan siya ay ginagawa pa rin niya ang lahat para mawala ang sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Papadudot bagamat nandyan palagi si Cairo sa aking tabi ngunit hindi ko pa rin magawang kalimutan si Romeo. Oo, kahit na niloko niya ako ay may pagmamahal pa rin akong nararamdaman para sa kanya. Namimiss ko pa rin ang mga happy memories namin. At palihim na umaasa na sana'y magbago na si Romeo at gumawa ng paraan ng tadhana para magkabalikan kami. Hanggang sa isang araw isang tawag ang na-receive ko mula kay Romeo. Hello Romeo? Panimula ko habang naririnig ang paghinga ng aking ex-boyfriend. Alam kong nahihiya siyang magsalita kaya ako na lamang ang nagpatuloy. Bakit ka ba tumatawag ha? Anong kailangan mo? Tulip, kaya ako tumawag sa iyo para humingi ng sorry. Narinig kong sabi ni Romeo sa kabilang linya. Oo, inaamin kong nagkamali ako at nagsisisi na ako noon. Hindi ko dapat sinaktan ng babaeng mahal ko, pagpapatuloy pa ni Romeo. Kung ganun hindi na si Kate ang mahal mo? Sabi ko habang tinutukoy ang babaeng isinabay niya sa akin. Oo, kaya eto ako tumatawag sa iyo para sabihing mahal na mahal kita. Please Tulip, patawarin mo na ako at muli mo akong tanggapin sa buhay mo bilang boyfriend. Pagmamakaawa pa ni Romeo sa akin. Sige Romeo, pag-iisipan ko, ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay naputol na ang tawag. Oo, gusto ko makipagbalikan kay Romeo pero ayokong magpadalos-dalos ng desisyon. Gusto kong pag-isipang mabuti kung tama ba ang aking gagawin at kung totoo bang nagbago na si Romeo. Kapag nasiguro ko na ayos na ang lahat ay saka lamang ako babalik sa kanya. Pero hindi natuloy ang pagbabalikan namin dahil bigla na lamang umalis si Romeo papuntang Dubai para doon magtrabaho. Kaya nawala na ako ng pag-asa na magkakaroon kami ng second chance. At sa halip ay finokus ko na lamang ang aking atensyon sa trabaho. At syempre sa aking special friend na si Cairo. Sa kabilang banda ay lumipas pa ang isang taon at dumating ang isang pagsubok sa buhay ni Cairo. Nagkasakit siya ng cancer at nang malaman ko yon ay sobra talaga akong nalungkot. Bilang best friend ay isa ako sa mga nagbantay at nag-alaga kay Cairo. Isa rin ako sa mga taimtim na nagdarasal sa Diyos na sana'y gumaling na ang best friend ko sa kanyang sakit. At mukhang dininig noon ng Panginoon ang mga dasal ko dahil lumakas si Cairo at sinikap niya talagang lumaban para sa kanyang buhay.
Ngunit isang araw, nang dumalaw ako sa ospital kung saan ay nakakonfine, kinausap ako ng nanay ni Cairo na si Aling Nene. Nakausap ko kasi yung doktor ni Kai. Ang sabi malala na raw yung cancer niya. Ang sabi pa nila baka 3 o hanggang 6 na buwan na lang ang itatagal ng buhay ng anak ko. Pagkukwento sa akin ng nanay ni Kai. Nanlumo ako pagkarinig ko sa masamang balitang yon at napatingin ako kay Cairo na natutulog sa kanyang kama ng mga oras na yon. Naiyak ako kasi hindi ko na-imagine na ilang buwan na lang pala ang itatagal ng aking special friend. Tulip, ayaw kong mamatay ang anak ko. Siya lang ang kaisa-isang natitira sa akin. Ayaw kong pati siya mawala pa. Tulip, hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. Ikamamatay ko yun. Ang sabi pa sa akin ni Aling Nene habang humahagulhol. Agad ko namang kinomfort ang nanay ni Cairo. Aling Nene, magpakatatag po kayo. Huwag po kayong sumuko. Hindi po pababayaan ng Diyos ang anak ninyo. At saka Aling Nene, matapang si Cairo. Alam ko pong lumalaban pa siya sa buhay niya. Hindi siya yung tipo ng tao na madaling sumuko. Aling Nene, gagaling ang anak ninyo. Maniwala po kayo. Tumingin sa akin ng luhaang mga mata ni Aling Nene. Alam mo Tulip, isa ka sa mga dahilan kung bakit lumalaban sa sakit niya si Cairo. Ang sabi niya. Mahihilingin sana ako sa iyo kung pwede. Pakiusap niya sa akin. Ano po bang maitutulong ko? Tanong ko sa kanya. Mahal na mahal ka ng anak ko ng higit pa sa kaibigan. Ikaw din ang dahilan kaya pinipilit niyang mabuhay. At bilang ina niya, handa ako namang gawin ang lahat para mabuhay lamang ang anak ko ng masaya. Ang sabi ni Aling Nena bago huminga ng malalim. Tulip, papakiusapan sana kita. Alam kong malabong mahalin mo ang isang tulad niya pero hihilingin ko sana sa iyo na subukan mong mahalin ang anak ko. Kahit na magpanggap ka lang ayos lang. Tulip, pakiusap ipakita mo sa kanya na mahal mo siya para lumakas ang loob ni Cairo. Papadudot labis akong naawa sa nanay ni Cairo. Pero mukhang imposible ang gusto niyang hilingin sa akin. Oo, mahal ko si Cairo pero bilang kaibigan lamang. At kahit na palabas lang ang gagawin ko, ayoko pa rin dahil hindi ko maaatim na paglaruan ng feelings ng aking special friend. Aling Nene, parang mahirap po yung ipapagawa niyo sa akin. Ayoko pong paasahin si Cairo. Opo, gusto kong humaba pa ang buhay ni Cairo pero ayoko pong paglaruan ang kanyang mga nararamdaman. Pagtatapat ko sa nanay ni Cairo. Pagkatapos noon ay nag-isip-isip pa rin ako. Baka naman may posibilidad na mahalin ko si Cairo bilang kasintahan. Naisip ko na baka tama si Aling Nene na baka lalong magpursige si Cairo na lumaban para sa kanyang buhay, papadudot. Si Cairo na lamang ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ko at alam kong nagmamahal sa akin ng tapat. Kapag nawala siya parang mawawala na rin ang pag-asa ko sa mundo. Kaya makalipas ang ilang araw ng pagninilay-nilay ay isang desisyon ng aking ginawa. Tulip, buti dumating ka na. Alam mo ba, kanina pa kitang hinihintay? Akala ko hindi ka na darating. Masayang bati ni Cairo sa akin. Halatang namiss niya ako ng sobra dahil 2 araw din akong hindi nakadalaw sa kanya noon.
Pwede ba naman yon? Siyempre hindi. Alam mo naman Kay, palagi kitang nami-miss kaya asahan mo na darating ako para samahan kita. Siya nga pala Kay, may dala akong pagkain para sa'yo. Sabi ko sabay abot ng plastic na naglalaman ng mga sariwang prutas. Kay, magpagaling ka ha. Lumaban ka. Huwag kang susuko. Isipin mo na ginagawa mo ito para sa akin. Naiiyak kong sabi sa aking kaibigan. Bagamat that moment, ang focus ng kanyang atensyon ay sa dala kong pasalubong sa kanya. Huwag mo kong iiwan ha. Mangako ka muna sa akin kasi hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Pagpapatuloy ko pa. Sa pagkakataong yon ay bumaling na si Cairo sa akin. Pangako hindi kita iiwan. Sincero niyang sabi sa akin. Talaga? Oo Tulip. Ayoko kasing makitang nasasaktan ng mahal ko. Sagot niya sa akin. Kahit nasasaktan akong makita si Cairo sa ganong kalagayan ay pinilit ko pa rin ngumiti Papa Dudut para hindi panghinaan ng loob ang aking special friend. May sasabihin ako sa iyo pero huwag ka sanang magugulat ha. Parang batang naiksay si Cairo sa mga sinabi ko. Ano yun? Tanong niya sa akin. Kay mahal kita. Mahal kita ng higit pa sa isang kaibigan. Kaya kung sakaling mawawala ka, sobra akong masasaktan. Sagot ko. Halatang nagulat din si Cairo sa mga narinig niya mula sa akin. Talaga? Mahal mo na ako? Tanong niya sa akin, gusto niyang makasigurado sa mga narinig niya. Oo Cairo, mahal na mahal kita ng higit pa sa isang kaibigan. Maniwala ka sa akin, pagkagarantiya ko pa sa kanya. Napangiti si Cairo at halos maiyak sa tuwa Papa Dudut. Salamat at minahal mo na rin ako. Alam mo ba matagal ko nang hinihiling ito sa Diyos. Sa wakas ay natupad na rin yung hiling ko. Mahal na mahal din kita Tulip. Pangako mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Papa Dudut, habang lumalaban si Cairo sa sakit niyang cancer ay ipinagpapatuloy ko lamang ang pagpapanggap na mahal ko siya ng higit pa sa kaibigan. Pero ang hindi ko inaasahan sa ilang buwan naming magkasama bilang mag-boyfriend-girlfriend, hindi ko akalain na mahuhulog din ang loob ko sa kanya. Hindi naman kasi mahirap mahalin si Cairo. Kahit na meron siyang kapansanan sa pag-iisip ay mabait siya at may mabuting kalooban. Kaya sa pagdaan ng panahon ay natutunan ko rin siyang mahalin si Cairo ng higit pa sa pagiging kaibigan. Samantala isang araw ay nabalitaan ko mula sa isang kaibigan na nasibak at napauwi daw si Romeo mula Dubai dahil nasangkot daw ito sa isang away. Hindi nagtagal ay muling nag-text at tumawag sa akin ang aking ex. At sinabi niya sa akin ang kanyang intensyon na ligawan ako. Ngunit ipinagtapat ko kay Romeo na may boyfriend na ako. Nang malaman niyang si Cairo yon, ang tinutukoy ko na boyfriend ko ay labis ang kanyang pagtutol. Pero Papa Dudut, buo na ang desisyon ko noon na ilaan lamang kay Cairo ang aking puso't atensyon. Ngunit ilang linggo ang lumipas ay muling nagsalubong ang landas namin ni Romeo at doon ay muli siyang nangulit na makipagbalikan sa akin. Tulad na lamang isang araw kung saan ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Tulip! Tawag ni Romeo sa akin sabay hawak sa aking braso para pigilan akong umalis. Tigilan mo na nga ako.
Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? 10? 20? Ano? Naiirit akong reklamo sa aking ex. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin, ang sabi ni Romeo. Pero kung dati papadudot ay hinahangad kong magkabalikan kami ni Romeo, this time ay hindi na dahil may iba na akong mahal. Oh come on Romeo. 1 taon nang lumipas simula nung mag-break tayo. Hindi ka pa rin ba nakaka-get over doon? At saka may iba na akong mahal. Sino, yung abnoy na si Cairo? Pangiinsulto ng ex ko sa lalaking mahal ko. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Cairo. Bakit Romeo? Anong masama kung mahalin ko siya? Wala, and besides, kahit na ganoon si Cairo sensitive siya sa mga nararamdaman ko. Kahit kailan hindi siya nanakit at nanloko ng kapwa, hindi tulad mo. Pagtatanggol ko kay Cairo. Tama ng kalokohang ito Tulip. Bulalas ni Romeo sa akin. Hindi yon kalokohan Romeo. Nagmamatigas kong sabi. Pasensya ka na Romeo pero tapos na talaga ang kahibangan ko sa iyo. Dagdag ko sabay talikod at lumakad palayo sa ex ko. Papadudot akala ko doon na magtatapos ang panggugulo ni Romeo sa akin. Nagkakamali ako. Dahil hindi ako tinigilan ng ex ko na hindi pa rin makaget over sa aming nakaraan. Ginawa niya lahat ng klase ng panggugulo at pagbabanta pero hindi yun umubra sa akin. Hanggang sa isang gabi, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Masayang magkasama kami ni Cairo habang nakatambay sa tapat ng kariton ng nagtitinda ng fishball. Nang biglang lumapit sa amin si Romeo na halatang nakakainom ng marami. Tulip, tawag sa akin ni Romeo. Kasama mo pala yung abnoy na yan? Wala kaming panahon sa mga paandar mo. Nairat akong sabi at hinila ko na si Cairo para sumama sa akin na umalis. Pero pinigilan kami ni Romeo. Ibang klase ka rin oh. Pinagpalit mo ko sa isang katulad niya. Pangiinsulto pa niya sa amin ni Cairo. Romeo, wala ka nang aasahan pa sa akin. Stop this madness, sigaw ni Romeo. Halatang epekto ng kanyang kalasingan. Alam kong hindi mo mahal ang abnoy na yan. I know you're doing this para saktan lamang ang kalooban ko. Alam mo sinasayang mo lang ang oras namin ni Kai. Galit na rin ako ng mga oras na yon. Huwag mo akong tatalikuran. Galit na sabi ni Romeo sabay hawak ng mahigpit sa aking braso. Siyempre nasaktan ako kaya ginawa ko ang lahat para makawala sa pagkakahawak niya sa akin. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Romeo, ano ka ba? Palag ko. Sa pagkakataong ito ay nagsalita na si Cairo. Nakita ko sa mga mata ng boyfriend ko ang galit sa ginagawa ni Romeo sa akin. Bitawan mo nga si Tulip. Utos niya sa ex ko. At sino ka naman para pigilan mo ko ha? Uy, wala kang laban sa akin. Cairo, isa ka labang hamak na abnoy. Ano, lalabang ka na ba sa akin? Nagbabantang wika ni Romeo at inaambaan na niya ng suntok ang aking boyfriend. Hindi nagpasindak si Cairo kay Romeo. Sabi nga bitawan mo na siya eh. Utos niya sa ex ko sabay hablot sa brasong nakahawak sa akin. Aba lumalabang ka na, gusto mong masaktan? Pues pagbibigyan kita. Ang wika ni Romeo sabay nagpakawala ito ng suntok sa boyfriend ko. Nagpanik ako at napasigaw. Ginawa ko naman ang lahat para pigilan si Romeo pero binugbog pa rin niya ang boyfriend ko. Samantala lumaban na rin si Cairo at gumanti na
ng mga suntok kay Romeo. At kahit na dihado ay ginawa pa rin niya ang lahat para ipagtanggol niya ako. Muli ako napasigaw nang makita kong duguan na ang mukha ni Cairo. Hinarang ko na sa aking katawan at natanggap ko ang ilang masasakit na bigwas ni Romeo. Buti na lamang at tumawag na ng mga tanod yung tindero ng fishball at agad silang rumescue sa amin. Pero habang dinadala si Romeo ng mga tanod sa kanilang barangay mobile ay nagpahabol pa ito ng insulto sa aming dalawa ni Cairo. "Tulip, nakakasuka ka. Pumapatol ka sa isang abnoy. Magsama kayong dalawa." "Mas mabuti nang pumatol ako sa abnoy kaysa sa katulad mong walang puso. Wala akong mararating kapag ikaw ang minahal ko." Ganti ko naman kay Romeo. Papadudot kinalimutan na tinanggal ko na ng tuluyan sa aking sistema si Romeo. At pagkatapos namin siyang sampahan ng kaso ni Cairo ay hindi na siya nagparamdam pa sa akin. Samantala isang gabi ay muli kong dinalaw si Cairo sa ospital dahil nabalitaan ko mula kay Aling Nene na muli na naman itong nanghina. Pagdating ko doon ay nadatnang kong nakaupo sa wheelchair si Cairo. Nakatalikod sa may pintuan kaya dahan-dahan akong lumapit. Hindi naman niya ako napansin dahil nasa picture puzzle ang kanyang atensyon. "Kai, ayos na bang pakiramdam mo?" "Oo naman, nakakatayo at nakakalakad pa ako ng mag-isa kaya ayos na ako." Sagot niya sa akin habang nakapukaw pa rin sa kanyang sinosolve na picture puzzle. Napangiti na lamang ako. Maiksi kasi ang kanyang attention span kaya hindi ko na lamang siya inistorbo dahil ayoko masayang ang ginagawa niya. Pero nang palis na ako ay bigla ulit siyang nagsalita, Papadudot. "Tulip, masaya ako ngayon." "Alam mo ba kung bakit?" Tanong niya sa akin habang nakatutok pa rin sa kanyang ginagawa. "Kasi magkasama tayong dalawa." Sagot ko. "Oo, ikaw ba masaya ka rin ba?" Tanong niya ulit sa akin. "Siyempre masaya din ako. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya kapag kasama kita." Nakangiting sagot ko habang pinagmamasdan na unti-unting nasosolve na ni Cairo ang picture puzzle. "Mahal mo ba talaga ako? Hindi ka ba napipilitan lang?" Sa pagkakataong ito ay bumaling na sa akin si Cairo. Seryoso at malungkot ang mga mata niya. "Kai, hindi ako napipilitan lang, talagang mahal kita." Muling bumaling si Cairo sa picture puzzle. Parang walang narinig. Tapos ay matagal naghari ang katahimikan sa aming dalawa bago muli siyang nagsalita. "Alam ko ng totoo, Tulip. Pinagtapat sa akin ni Mama ang totoo na pinakiusapan ka lamang niya na magpanggap na mahalin ako." Pagtatapat pa ni Cairo sa akin. Wala na yata siyang balak na lumingon at tumingin sa akin. Nakaramdam naman ako ng kaunting guilt. "Oo, pinakiusapan nga ako ng mama mo na magpanggap na in love ako sa iyo pero Kai, alam mo ba pumayag ako sa gusto ng mama mo kasi mahal din kita." Sagot ko. Hindi ako naniniwala. Malungkot at halos pabulong na sabi ni Cairo sa akin. "Sa kabila ba ng pagmamahal ko sa iyo pag-iisipan mo lang ako ng ganito?" Seryoso ang tanong ko sa kanya. Sa totoo lang, Papadudot, ay nasasaktan na ako ng mga oras na yon. Alam nating lahat na hindi mamahalin ng isang normal na babae ang isang katulad ko na may kapansanan. Tulip, kung gusto mong makipaghiwalay na sa akin, bahala ka na. Walang kaso sa akin yun.
Patuloy pa rin sa pagsusolve ng puzzle si Cairo pero alam kong naiiyak na siya ng mga oras na yon. Sa pagkakataong ito ay lumapit na ako at niyakap ko na ang aking boyfriend. Kai, mahal kita at handa akong patunayan yun sa'yo. Hindi kita hihiwalayan. Walang pumipilit sa akin na mahalin ka. Ako mismo ang may gusto nito at masaya ako na ginagawa ko yun. Naiiyak na sabi ko. Hindi nga nagtagal ay umayak na si Kai habang nakayakap sa akin. Tulip, narinig ko ang usapan nila mama at ng doktor. Baka 2 linggo na lang daw akong mabubuhay. Ang kwento sa akin ng boyfriend ko. Huwag kang panghinaan ng loob, ang sabi ko. Sinubukan kong palakasin muli ang kanyang loob. Hahaba pa ang buhay mo. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ayokong mamatay. Natatakot ako. Sa pagkakataong ito ay humagulhol na siya at agad ko naman siyang hinagod. Pero that time Papa Dudut ay kinakabahan na rin ako. Pinanghihinaan na ng loob. Kaya pagkatapos noon ay agad akong tumungo sa chapel malapit sa ospital. At doon ay nagdasal kami ng taimtim. Hinihiling ko na sana ay pahabain pa ng Diyos ang pagsasama naming dalawa ni Cairo. Lumipas ang mga araw at patuloy sa paglala ng sakit ni Cairo. Halos man lumo ako sa tuwing nasasaksihan ko ang pagsisisigaw niya nang dahil sa sobrang sakit. Awang-awa ako, Papa Dudut, parang tinutusok ng kutsilyo ang aking puso sa tuwing nakikita ko si Cairo na nakaratay sa kanyang kama. Halos wala nang pag-asang gumaling. Dahil dito ay hinanda ko na ang aking sarili sa posibleng mangyari. Samantala isang araw masaya kaming nanonood ng isang romantic movie sa aking laptop. Tapos ang eksena noon ay kinakasal na ang bid ng babae at ang lalaki. Napansin ni Cairo na kilig ako kaya nagsalita siya sa akin. Wish ko sana maikasal tayong dalawa bago ako mamatay. Napahinto ako sa panonood at napabaling sa aking boyfriend. Wish ko lang naman yun. Okay lang sa akin kahit na hindi mangyari yun. Itinabi ko ang laptop na hawak at sa halip ay hinawakan ko ang kanang kamay ni Cairo. Walang problema sa akin. Handa kong tuparin ang wish mo. At yun nga, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay sinabi ko na sa nanay ni Cairo ang aming plano at agad naman siyang pumayag. Kahit simpleng kasalan lamang ay okay na sa amin ni Cairo. Agad na kinontak ni Aling Nene ang kilala niyang pare na magkakasal sa amin ang anak niya. Ako naman ang naghanda ng mga dadamitin namin. Bumili ako ng simpleng white gown para maging wedding dress at white barong naman kay Cairo. Tinawagan ko rin ang close friends namin ni Cairo para maging sponsors at witnesses sa kasal. At dahil hindi makalalabas ng ospital ang aking boyfriend, ay napagdesisyonan namin na doon na lamang ding gawin mismo ang kasal. At dumating na rin ang araw na pinakahihintay namin ni Cairo, ang araw mismo ng kasal. Bagamat sa loob ng ospital yon ginanap dahil naka-life support na si Cairo, naging masaya pa rin kami ng aking fiancé. I've called you my boyfriend, my partner, my significant other and my fiancé. Now I vow to love you forever as I get to call you my husband. I, standing here in front of you and the people that we both love so dearly, promise to always love you. Hear that? I will always love you. To me, your love is like water.
It is shapeless and it is formless, but it is also peaceful yet so strong. You cannot live without water, and I cannot live without you. You're my darling, you're my heart, and I promise to support you. Through thick and thin, I cannot wait to walk back down that aisle so that I can start the rest of my life with you by my side. Ito ang naging wedding vow ko kay Cairo, Papa Dudut. Halos maiyak ako habang binabanggit ko yan sa kanya. Pero pagkatapos noon ay nakita ko ang kislap sa mga mata ni Cairo kahit na nangihina na ang buo niyang katawan. Hindi nga nagtagal ang aking fiancé naman na nagbikas ng kanyang wedding vow. Dahil mahina ang kanyang memorya para magkabisado ay binasa na lamang niya yon sa ibinigay na papel sa kanya ng pare. From this day on, I choose you, my beloved Tulip, to be my dearest wife, to live with you and laugh with you, to stand by your side and sleep in your arms, to be joy to your heart and food for your soul, to bring out the best in you always, and for you to be the most that I can. I promise to laugh with you in good times, to struggle and support you in the bad times, to offer you solace when you are downhearted, to wipe away your tears with my hands and my love, to share with you all my riches and honors, to play with you as much as I can until we grow old, and still loving each other sweetly and gladly until our lives shall come to an end. Tulip, from the moment I first saw you, I knew you were the one with whom I wanted to share my life. Your beauty, heart, and mind inspire me to be the best person I can. I promise to love you for eternity, respecting you, honoring you, being faithful to you, and sharing my life with you. This is my solemn vow. Bagamat mabagal at nauutal pa ay naitawid pa rin ni Cairo ang kanyang wedding vow. Naiiyak ako ng sobra, Papa Dudut, dahil sa kabila ng kanyang kapansanan ay minahal niya ako ng lubos. Hindi ako nagkamali ng desisyon na pakasalan ng isang special person, my special husband. Hindi nagtagal, natapos ang seremonya ng kasal. Lahat kami ay masaya dahil sa wakas ay legal na kaming mag-asawa ni Cairo. Pero noong oras ding yon ay biglang nanghina at bumagsak ang kalusugan ng aking asawa. Lahat kami ay nataranta. Ang aking biyanan ay agad na tumawag ng doktor para iligtas si Cairo. Kai, nakikiusap ako sa iyo, lumabang ka. Gawin mo ito para sa asawa mo. Naiiyak kong sabi sa kanya. Mahigpit ang pagkakayakap ko noon sa kanyang kanang kamay. Please, huwag mo akong iwanan. Mahal ko, salamat. Maraming salamat at minahal at tinanggap mo ko bilang asawa. Alam mo ba, Tulip? Heto na siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ko. At nagpapasalamat ako kasi naranasan ko ito bago ako mamatay. Pwede na akong mamatay ngayon. Mahina at halos pabulong na wika ng aking asawa. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Cairo. Hindi ka pa mamamatay. Hysterical ako ng mga oras na yon. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling mamatay man ako ngayon, hindi pa rin kita iiwan. Kahit na sa kabilang buhay pa ako, babantayan at ipagdarasal pa rin kita. Tulip, katawan ko lang naman ang mamamatay. Pero ang pagmamahal ko sa iyo, mananatili yon habang buhay. Pagkatapos ng sinabing yon ni Cairo ay isinagawa na ng pari ang last rites para sa aking asawa. Wala akong ginawa noon kundi ang humagulhol
nagmamakaawa sa Diyos na huwag muna niyang kunin ang asawa ko. Nang matapos ang last rites ay unti-unti nang ipinikit ni Cairo ang kanyang mga mata para magpahinga na ng payapa sa piling ng Diyos. Papadudot nang mamatay ang asawa kong si Cairo noong September 2 ay wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak. Para na bang katapusan na ng mundo sa akin. Nawala kasi ang isang taong parte na ng aking buhay. Pero wala akong magawa noon dahil yon ang kagustuhan ng Diyos. Nang mabiyuda ako ay bumalik ako sa aming probinsya, Papadudot. At doon ako nagpalipas ng taon para makapag-move on. Sa ngayon ay may pangalawa na po akong asawa at kinasal kami noon lamang Agosto 2015. Pero mas pinili kong i-share sa inyo ang love story namin ni Cairo dahil ito ang nagpabago talaga ng aking buhay. Gayunpaman kahit nakasal na ako sa iba ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang una kong asawang si Cairo. Kahit na kaunting panahon lamang ang pinagsamahan namin ay masasabi kong marami akong natutunan sa kanya at maraming memories kaming pinagsamahan. At nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at naging parte siya ng buhay ko. Papadudot, hanggang dito na lamang ang ikukwento ko. Sana po ay mabasa niyo po ito at mapiling itampok sa inyong programa sa online. Maraming salamat and more power. Lubos na nagpapasalamat, Tulip. Maraming salamat sa iyo, Tulip, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento ng pag-ibig. Mga kaibigan, totoo na mahiwaga po ang pag-ibig. Wala talaga itong pinipiling edad, kasarian, normal ka man o may kapansanan. At kahanga-hanga po itong si Tulip dahil kahit na may person with special needs si Cairo ay minahal niya ito ng tapat. Ganon din si Cairo, siya ay naging simbolo ng katatagan. Hindi siya sumuko sa laban alang-alang sa pagmamahal niya kay Tulip. Nakakalungkot man na malaman na hindi na po natin kapiling ngayon si Cairo, ay alam naman natin lahat na masaya na sa piling ng ating lumikha itong si Cairo. At sigurado tayo na sa kanyang kinakalagyan sa ngayon ay pantay-pantay ang lahat, walang may sakit o may kapansanan. Samantala, masaya na rin po tayo kahit papaano dahil masaya na rin po si Tulip sa kanyang buhay ngayon kapiling ang kanyang pangalawang asawa. Mga kaibigan, naway maging inspirasyon sa atin ang naging love story ni Tulip at ni Cairo. Love knows no disability. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut dito sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and subscribe.